Bili natin ng mga bilog, sino ba ang sinuswerte? Yung mga nagtitinda ng mga pampaswerte katulad ng mga bilog ng mga prutas. Kasi naubos yung paninda nila. 'Di ba? Yung mga nagtitinda ng mga pampaswerte, sinasabi nila yung kasi kapag dinumog ang kanilang mga paninda, yung mga bumili hindi naman sinuswerte, yung swinerte, yung nagtitinda kasi naubos yung kanilang paninda. Hello, what's up guys? Kumusta po? Welcome po muli sa aking channel. Ngayon po guys ay mayroon po tayong pag-uusapan. Ito po yung sa taong 2024. So ngayon guys ay ating pong pag-uusapan dahil napakaraming mga prediction na mababasa natin sa mga pahayagan, makikita natin sa Facebook o sa mga YouTube na may mga prediction sila tungkol sa mga mangyayari sa 2024 na taong yan. So ngayon guys ay yun ang ating magandang pag-uusapan ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago pa lang po kayo sa aking channel, paki-like ang video at paki-subscribe. Paki-pindot na rin po ang notification bell para update ka sa mga bago kong i-upload na video. At mayroon din po akong Facebook page, Kabayan Sam TV. Ay paki-follow na rin po. At maraming salamat. So ngayon guys, umpisahan po na po natin. Ito na nga, napakaraming prediction sa taong 2024 na sinasabi nga ng ilan, mayroon mga malalaking mangyayari na mga problema, mga lalo na yung crisis daw ay lalo lalala. Kaya minsan, ito yung ginawa natin na pagpasok ng 2024 ay bumili tayo ng mga pampaswerte katulad ng mga bilog, di ba? Sabi nila bilog tulad dito, anong tawag dito? Ha? Ito pa, oh. Bumili tayo ng bilog para swertehin tayo. Pero alam niyo po ba mga guys, sa pagbili natin ng mga bilog, sino ba ang sinuswerte? Yung mga nagtitinda ng mga pampaswerte katulad ng mga bilog ng mga prutas. Kasi naubos yung paninda nila. 'Di ba? Kaya mindset natin na yung mga nagtitinda ng mga pampaswerte, sinasabi nila yung kasi kapag dinumog ang kanilang mga paninda, yung mga bumili hindi naman sinuswerte, yung swinerte, yung nagtitinda kasi naubos yung kanilang paninda. Nag-joke lang ako guys, pero totoo naman, ganun talaga. So ngayon guys, ay itong 2024 ay talagang nakakatakot yung panahon. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa buhay natin. Dahil hindi natin hawak yung buhay natin. Hindi natin alam kung ano ba yung mangyayari sa kinakaharap natin, yung future natin. Dahil hindi naman natin ito nababasa at hindi natin pwedeng masilip yung future natin. Wala naman tayong, hindi natin hawak yung oras na pwede nating i-advance na baka pwede silipin natin kung ano mangyayari sa atin sa bukas. Ang Diyos lamang nakakaalam ng ganung panahon. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Ito po yung katotohanan na dapat natin malaman na hindi natin talaga alam yung mangyayari sa panahon ng 2024. Yun po ang katotohanan. Kahit bumili tayo ng mga paswerte, alam ko mga guys, mayroon tayong mga kanya-kanya mga plano sa ating buhay. May mga plano na magpapagawa ng bahay, bibili ng mga ari-arian. Ay yung plano natin ay hindi yan plano ng Diyos. Kaya yung plano natin pwedeng baguhin ng Diyos kasi hindi natin hawak yung mga panahon na yun dahil ang Diyos lamang may hawak. Pwede mabago ang lahat ng yan. Kaya yun po yung nakakatakot sa panahon ng 2024. Yung mga, alam natin, yung mga
nangyari sa panahon ng 2023, yung mga tao na nawala na, kinuha na ng Diyos. At sa 2024, hindi din natin alam kung kasama na ba tayo sa taong ito na mawawala na rin at kukunin na rin ng ating Panginoon. Kaya yun po ang dapat natin paghandaan. Dapat tayo maging handa. Paano tayo magiging handa dito? Kung wala tayong kaalaman, hindi natin alam. Katulad kay Solomon, di ba? Si Solomon, pinapili ng Diyos. Kung ano bang pipiliin niya, yung kayamanan ba? Pero ang pinili niya yung karunungan at saka kaalaman. Kaya tayo, sa pagpasok natin ngayon sa 2024, dapat tayo humingi ng karunungan at kaalaman sa ating Panginoon para maunawaan natin at mapatakbo natin ang ating buhay ng maayos na kasama ang ating Panginoon. Kasi wala tayong magagawa sa ating buhay kung wala ang Diyos. Ganun lang po yun. Kung dati sa 2023 ay malayo tayo sa Diyos, ngayon pwede nating ilapit muli ang ating sarili sa Panginoon kasi hindi natin alam kung anong mangyari sa ating buhay sa hinaharap. Di ba? Kung dati ay manluloko ka, ngayon dapat hindi ka na manloko. Kung dati ay sinungaling ka, ngayon sa 2024 dapat magbago ka na, huwag ka na magsisinungaling. Ganun lang yun. Dating 2023, kung hindi ka masipag, dapat ngayon magsipag ka na para maging maayos ang ating buhay sa panahon ng 2024. Yun lang, logic lang na dapat magsikap tayo yung mga kayamanan na nilalasap ng ilan sa atin, ito ay kanilang pinaghirapan. Kaya kung tayo ay maging masikap din, talagang magtatrabaho, pinaghihirapan natin, ay darating din ang panahon na atin pong makakamtan ang ganong kayamanan. Kaya nasa ating mga kamay. Yun ang katotohanan. Sa 2024, nasa ating mga kamay ang pagpapatakbo ng ating buhay na kasama ang ating Panginoon. Sa pagpapatakbo ng ating buhay, wag nating iwawala ang Diyos. Wag natin siya isantabi lamang. Kailangan siya ang sentro ng ating buhay. Para maging matagumpay tayo sa ating pamumuhay, sa pagpapatakbo ng ating pamilya, dapat kasama natin ang ating Panginoon sa ating buhay. Ganun lang, humingi tayo ng kaalaman, karunungan sa Diyos para mapatakbo natin, maiwasan natin yung mga anuman, mga bagay na magpapasira. Kasi kapag may kaalaman ka, karunungan, alam natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung mali, maiiwasan natin at ang ating buhay magiging maayos kasi palagi tayo naka-direction sa ating Panginoon. Siya ang nag-guide sa atin, siya ang nagtuturo sa atin ng tama, at siya din ang nagtuturo sa atin kung ano ang mga bagay na dapat natin iwasan. Ganun yun. Kaya nakakatakot sa panahon o sa taong 2024 kung lalo tayong lalayo sa Diyos, lalo tayong magtitiwala sa ating sarili. Yung kakayanan natin, walang magagawa yan. Kailangan natin ipagkatiwala ang ating buhay sa ating Panginoon. Diba? Sabi nga ng kasabihan na ang tao, kapag wala ang Diyos sa kanyang buhay, walang magagawa. Pero ang Diyos, kahit wala ang tao, mayroon siyang magagawa. Ganun yun. Yun ang katotohanan na mangyayari sa buhay natin sa 2024. Mawawala ang takot natin kapag may connection tayo sa ating Panginoon. Mawawala ang kaba natin sa ating dibdib, kung anong mangyayari, anong kakainin natin sa kinabukasan. Kasi nga, nagtitiwala tayo sa Diyos, ang Diyos na ang bahala sa lahat ng mga bagay na yun. So yun lang mga kababayan, maraming salamat po. Sana po ay mapaghandaan natin at alam kong lahat tayo ay nakahanda na sa pagsalubong, sa pagharap sa bukas. Alam na natin yan. Dapat tayo maging maingat, dapat tayo ay laging
laging magtiwala sa ating Panginoon. Ganun lang po mga kababayan, mga guys. Sa pagtatrabaho natin, lalo tayong maging masipag. Huwag tayong magpabanjing-banjing lang para pagpalain tayo ng Panginoon na para bagang kapag walang nakakakita sa atin, hindi tayo nagtatrabaho ng maayos. Suklian natin ng maayos yung pinapasahod sa atin ng ating mga boss. Nakikita ng Diyos yan. Kaya hindi tayo minsan pinagpapala ng Diyos kasi kapag nagtatrabaho tayo, kapag wala yung manager, wala yung supervisor, ay wala naman nakakakita sa akin. Kaya sige, upo po lang ako dito. May nakakakita man o wala, mayroong Diyos na nakakakita sa atin kung ano yung ginagawa natin na panluloko sa ating kapwa o sa ating pinagtatrabahoan. Kaya nawawala yung pagpapala. Kung matapat tayo sa ating boss, doon pinagpapala. Kaya minsan yung iba pinagpapala sila dahil sa katapatan nila. Nagiging manager sila, nagiging supervisor. Nakakamit nila yung nararapat para sa kanila dahil na may nakakita man o wala, nagtatrabaho sila. Sinusuklian nila yung pinapasahod sa kanila. Ganun lang po yun. Dapat ganun ang gagawin natin sa 2024. So, yun. Sana po ay meron tayong napulot dito na katotohanan. Ganun lang. Hindi ako nag-sermon na. Yun lang. Kasi maraming mga prediction talaga sa panahon natin ngayon. Meron tayong mga inspirasyon, yung mga taong lumago ang kanilang pamumuhay. Sila'y nagsikap. Huwag tayong mainggit sa ilan. Hayaan na natin sila. Kasi yung mga tinatamasa nila, yun yung kanilang pinaghirapan. Darating na sa atin yan. Huwag lang tayong magmadali. At huwag tayong susuko sa ating mga pangarap sa buhay. Basta't kasama natin ang Diyos, magtatagumpay tayo. So yun guys, maraming salamat po sa oras at panahon ninyo sa panonood. Tandaan natin, wala tayong magagawa kung wala ang Diyos sa ating buhay. So God bless you all. Maraming salamat po. Hanggang sa muli ay ako po yung magpapaalam.